5 taon ng katuwang ng magsasakang si Baynola sa kanyang palayan dito sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, ang alaga niyang kalabaw. Ang pangalan ng kalabaw ko, ma'am, si Tisoy yan eh. Tapos, bata pa lang ako, katuwang ko na yan sa paghahanap ng buhay. Parang anak na nga raw ang turing niya rito. Katuwang na namin yan sa paghahanap buhay. Kaya naawa talaga ako dyan sa alaga namin. Kasi sa daming kalabaw, siya pa po ang natamaan sa pag-crash ng plane. Kamakailan nga lang, abot langit pa ang kanyang tuwa nung nanganak ito. Kaya nalulungkot po kami, ma'am, kasi Pero hapon itong Huwebes, ang kanilang galak napalitan ng panlulumo. Ang nguso kasi ng alaga nilang kalabaw natapyas matapos itong tamaan ng bumagsak na eroplano. Boom! Sobrang lakas po, ma'am. Akala ko po nga, bomba yung sumabog. Paghahanap buhay namin, yun ang katulong sa amin. Kaya nakakalungkot po talaga kasi parang nawalan kami ng hanap buhay. Saan nanggaling ang nag-crash na eroplano? Ilang sandali bago bumagsak ang private plane, ang mga taga-barangay Malatimon nakarinig muna ng malakas na pagsabog. Boom! Sobrang lakas po, ma'am. Akala ko po nga, bomba yung sumabog. Nakita ko po yung pakpak ng airplane. Natapon doon, nagkahiwa-hiwalay na po, pati yung katawan. Tumakbo na po kami, ma'am. Tiningnan po namin yung airplane. Tapos parang 6 o 4 lang katao yung kasya. Ano po itsura ng mga tao? Mga malalaking tao, mga foreigner pala. Yun, nanginginig pa nga ako sa takot. Gayunman, pirmi silang nakadistansya. Natatakot din kami, ma'am. Baka sumabog pa yung airplane. Nangangamba sila, lalo't ang crash site, ilang metro lang ang layo mula sa mga kabahayan. Ang 4 na sakay ng eroplano, pare-parehong sinawim palad. Dahil sa palayan bumagsak ang eroplano, maswerteng walang sibilyang nadamay, maliban na lang sa kalabaw ni Baynola na nahagip ng katawan ng bumulusok na private plane. Ang kalabaw namatay. Paghahanap buhay namin, yun ang katulong sa amin. Kaya nakakalungkot po talaga kasi parang nawalan kami ng hanap buhay. Samantala, umaga nitong Biyernes, na-retrieve na ang mga labi ng 4 na sakay ng eroplano. Nung namatay na po yung kalabaw namin, ma'am, tapos binayaran kami ng mga foreigner. Tapos yung pera naman po, ma'am, ginamit ko po yun sa pamasahe ko po papuntang Maynila, pamuntang Amerika. Sasali po ako ng EGT Got Talent. Tsaka may video po kami, ma'am, kasi nag-video po yung pinsan ko. Ito po yung video, ma'am, na nakapag-video po kami. Ito po. Yun, sumali po ako dun. Nag-perform po ako. Sobrang tuwa ko po kasi sobrang naaliw po sila sa talent ko. Tapos naramdaman ko talaga na nabigla talaga sila sa talent ko po. Yung talent ko na parang secret talent, parang na-surprise po sila sa mga talento ko po na pinag-perform ko po sa stage. Kasi paglabas ko, ang sabi nila, unique na unique daw ako sa pag-perform. Ang daming mga nagpa-audition pero parang ako daw ang pinaka-unique kasi yung talent ko po ay parang na-surprise sila kasi parang yun ang secret talent ko na pinalabas ko dun sa sobrang shock na shock po yung mga audience, pati nga yung judges, yung mga hurado. Tuwang-tuwa at nabigla sila, parang natatakot sila kasi yung talent ko parang pambihira talaga yung mangyayari. Dahil sa nangyaring plane crash, apektado ngayon ang kabuhayan ng mga magsasaka. Talagang apektado dito, ma'am, sa lugar namin, yung pagbagsak ng airplane. Kaya natatakot talaga kami, baka may bumagsak ulit. Hindi namin alam kung dinosaur na ba, or King Kong, o malaking ahas. Sana hindi na ang mga ito masundan pa.